At eto na nga, nilaunch na ng Honda Philippines ang matagal nang inaabangan. Yung mga mahihilig sa classic scooter, ito na ang Honda Giorno Plus. Year 2023 na i-vlog na po natin ito sa ating motor review. And after 2 years, eto na nga siya. Very classic ang atake, ganda ng design niya, oldies pero modern ang design. At hindi lang yan, siya ang bukod tanging kakaiba sa 125cc category dahil ito ay 125cc pero 4 valves. Meron tayong dalawang klase na 4 valves, single overhead cam and dual overhead cam. Single overhead cam, ito ang meron sa Honda Giorno Plus. Single overhead cam meaning isang camshaft lang ang nag-ooperate sa 4 na barbula. At dual overhead cam naman, dalawang camshaft ang nag-ooperate sa 4 na barbula. Pero ang tanong, magiging powerful ba ang 125cc na naka 4 valves? Ang sagot, yes. Mas lalo pang lalakas ang makina and at the same time, mas lalong mamamaximize pa niya yung full potential ng 125cc displacement dahil ang power ng mga single overhead cam na 4 valves ay nasa low to mid RPM. More on torque or arangkada. Meron siyang 5.4 liters gas tank, malayo na rin po ang mararating nito with fuel consumption of approximately 47 kilometers per liter. Carry pa rin ang bigat nito, hindi mahirap i-maneuver, swak pa rin siya sa mga first time mag-scooter, nasa 116 kilograms lang. Sakto lang ang ground clearance nito, nasa 155mm at seat height na 780mm, kaya makakaupo ka pa rin ng maayos at balance ka pa rin from the ground. At syempre hindi mawawala dyan yung charging port na napaka-importante sa lahat ng mga riders natin. Para habang nag-charge ka, updated pa rin tayo sa Rapsanet TV syempre. Base sa specs, ito po ay isang 125cc, 4-stroke, 4-valve, single overhead cam, liquid cooled with ESP plus engine and fuel injected. Meron itong 11.4 horsepower and 11.6 Nm of torque. Bore and stroke of 53.5 by 55.5mm which is short stroke engine. Compression ratio po nito is 11.5:1. Pagdating naman sa suspension, naka-telescopic fork at naka-single coil suspension. Kaya expect mo pa rin na suwabe pa rin yung bounce na suspension nito, syempre. Pagdating sa braking power nito, naka-disc brake sa harap with single piston caliper at naka-drum brake sa likod. Swak pa rin sa bangkingan ang mga gulong nito, parehas na 100/90/12 harap at likod with tubeless tires. Para sa mga features, naka-OLED lighting system pero yung signal light niya ay bulb type. Very classic ang headlight, taillight at turn signals nito. Naka-full digital panel display, nakahawig sa Click 125 version 2. Malinaw na siya at nababasa ang mga informations nito. May speedometer, RPM gauge, fuel gauge, odometer at trip ticket. Naka-keyless system na rin po ito na sumasabay sa mga trending na scooter dito sa Pilipinas. Merong retractable hook para sabitan ng inyong mga pinamili at syempre, spacious pa rin ang gulay board. Marami ka pang mailalagay dito. Meron siyang idling stop system kaya makakatipid ka pa rin kahit siya ay naka 4 valves. Meron din itong 30 liters compartment para sa iba nyo pang mga gamit. Doon tayo banda sa hand lever, napakasimple lang ng mga switches nito. Sa kaliwa, we have high and low switch, horn switch, and turn signals. Sa kanan naman, idle stop and push start. Honda Giorno Plus has an SRP of 101,900 with 4 color options: Virgin Beige, Matte Gunpowder Black Metallic, Pearl Jubilee White, and Piquant Orange. And as per Honda Philippines, magiging available na po ito on February 2025 onwards. Ang tanong, satisfied ka ba sa bagong Honda Giorno Plus? Sa halagang 101,900. Comment down below ang mahiya para mabigyan natin ng tips at ideas ang ating mga moto viewers. Para sa mga updates ng ating motor review, please follow us on our Facebook page, Facebook Reels, YouTube Shorts, and YouTube channel, BassyBoys.ph. Please like and share ang ating mga motor reviews para mabigyan natin ng detalyado at kumpletong information ang ating mga moto viewers para makapili sila ng kanilang dream bike. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at pagsuporta. Ride safe, Rat Rat Nation!